Eto na nga po, pang-apat na impeachment complaint ang inihain sa Secretary General o sa Kongreso. At itong pang-apat ay galing sa isang abogado na complainant, inendorso ni Congressman Abante at saka isa pang Congressman Ortega ng La Union. Pakinggan natin itong balitang ito dahil ito po ay formal na nangyari sa ating Kongreso at yan ho ang nagiging proseso. Vice President Sara Duterte may naghain agad ng ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Inihain ito ni Attorney Nathaniel Cabrera at inendorso ni na House Deputy Speaker Paulo Ortega at Manila 6th District Representative Benny Abante. Kabilang sa grounds ang betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution dahil sa maling paggamit ng confidential funds at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at iba pang miyembro ng pamilya. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, kalkulado ang timing at mukhang gusto raw manindak ni Vice President Sara Duterte sa deklarasyon nitong pagtakbo bilang Pangulo sa 2028 elections. Isinabay kasi yan ni Duterte bago talakayin ang mga impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Siguro tingin niya, matatakot niya, masisindak niya ang mga kongresista dahil matakbo siyang presidente. Di ubra yung ganyang mga gimmick at malalantad muli ang kabulukan sa ginawa niya sa confidential funds. Giit naman ni Kabataan Party List Representative Rene Co, hinuna pa ng bise na i-anunsyo ang kanyang pagkapangulo imbes na sagutin ang mga impeachment complaints. This is a distraction. Ang tanong ay nasaan ang kinurakot na pera ng taong bayan? Paano ito ibabalik? Sa kabila niyan, nanindigan ang Makabayan Bloc na malakas ang mga ebidensya at laman ng kanilang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayan, so yan po yung nangyari. So 4 na. Grabe, ano? Ano kaya gagawin dito ng ni Speaker? Pagsasabay-sabay yung i-endorso niya sa Committee on Justice kasi until now, kung di ako nakakamali, ay hindi pa na-endorso yung 3. 3 na yung nauna eh. Ito naging 4 na. At nakatutok sa confidential intelligence fund at corruption. So, hindi natinag itong complainant. Kahit nagdeklara si Sara Duterte na siya tatakbo na Pangulo, gusto niya maging Pangulo ng bansa. Pero hindi napigilan itong sina Ortega at Abante, inendorso niya yung complaint ng isang abogado. So napapatunay lang po na dumadami yung sektor na naniniwalang may pananagutan at dapat panagutin ang Vice President doon sa isyong ito ng korupsyon. So impeachment, iyan ay naaayon sa ating batas ang proseso sa Kongreso. Kaya maingat ang Kongreso na sinusunod ang tamang proseso para hindi sila mabutasan ng Korte Suprema na sila ay umaabuso. Dadaan sa Committee on Justice. At sa Committee on Justice pa lang magkakaalaman na. May sapat na ebidensya ba o wala? I-impeach ba o hindi si Sara Duterte? Kasi para po sa inyong kaalaman, pag na-impeach si Sara Duterte sa Kongreso, Committee on Justice, at sa plenaryo, magkakaroon ng trial sa Senado. At pag na-impeach siya, tapos na ang kanyang pangarap na maging Pangulo ng bansa. At kahit anong posisyon, bawal na. Kaya ngayon na sinasabi ng ibang mga lehitimong political analyst, sinaywar, inunahan ni Sara itong impeachment. Para lahat ng gagawin sa impeachment, sasabihin lang ni Sara, pamumulitika yan kasi kandidato ako. Yan ang kanilang layunin. Okay? Kasi napakadali niyang idugtong kahit totoong ebidensya, kahit malinaw ang mga testigo, ang sasabihin lagi niya, politika lang yan, pamumulitika yan, dahil ayaw niyo kong patakbuhin, dahil ako'y tatakbong Pangulo. Yun lang ang rason. Nakita niyo? Yan ang agenda. Yan ang argumentong kanilang ilalabas. Alam nila sigurong mabigat, mahirap sagutin ang ebidensya sa betrayal of public trust. Kaya yan ang kanilang ginawa. Kasi kung hindi siya nagdeklara na kandidato, malabnaw at hindi ka panipaniwala lalo
na ang magiging sagot niya ay politika lang ito, harassment lang ito, abuse of power lang ng mga congressman at senador. Yan ang unang sinabi niya sa unang statement. Recycle daw yung kaso, walang ebidensya, at pamulitika lang at harassment lang. So ngayon, pangalawang announcement, tatakbo na siyang Pangulo. Kaya idinugtong niya yan. Yan na ngayon ang kanyang magiging main argument or main na depensa. Lahat ay politika ang kanyang magiging sabi. Pero hindi naman politika. Yung paglalabas ng katarungan tungkol sa pera ng bayan, hindi yan pamumulitika. Obligasyon ng isang opisyal ipaliwanag kung tama at saan ginamit ang pera ng bayan. Obligasyon ng mga kongreso at ng Senado, hanapin ang katotohanan, bigyan ng hustisya ang pera ng bayan. O sasabihin ng mga balagbagang isip at baligtad ang isip, o bakit yung nakapokus kayo sa confidential fund? Yung flood control scam na natigil na, ay ibang issue yun. Yung flood control scam, criminal cases yan. Yan ay patungo ng korte. Itong impeachment administratibo, pagtatanggal sa posisyon at pagbabawal sa lahat ng public office. Kaya huwag niyong linlangin dahil ang aking channel ay hindi magpapalinlang sa inyo at ang aking mga followers, subscribers at viewers sa buong mundo ay itatama ko ang issue. Magkaiba ang impeachment kaysa sa flood control, kaya huwag niyong pagsamahin yan. Iba ang umuusig sa flood control scam. Iba ang uusig sa impeachment ni Sara Duterte. Dahil nauna itong korupsyong ito, nauna itong isyong ito bago pumutok ang flood control scam. At yan naman po ay inaasikaso ng Executive Department at nasa korte na yung kaso. Yung iba. Okay? So, asahan na natin. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, walang ibang magiging depensa ang kampo ni Duterte at mga DDS na puro harassment at politika lang. Kasi nagdeklara na sila. Ngayon pa lang, huling-huli na natin ang strategy, ang depensa, kapag inilatag na ang mga testigo at ebidensya sa Committee on Justice at pag dumating pa ng Senado at magkakaroon ng trial. Pati mga politiko, sasakay dyan. Sasabihin ng mga maka-Duterte, politika lang ito, harassment lang ito kasi kakandidato. Kaya huwag kayong maniwala dyan. Yung ebidensya ang mahalaga. Saan dinala ni Mary Grace Piatos, Villamin at saka Pampano at kung sino-sinong kalokohang mga pangalan yung pera ng bayan. 612 ba yun? Mahigit na kalahating bilyong piso ang nawalang hindi mo malaman. Yung 125 million na naubos ng 11 araw, Christmas season, December 20 hanggang December 31 ng 2022. Walang pasok yun. Christmas. Pero ginastos ang 125 million na pag-aari ng mga Pilipino. Saan napunta yun? Tapos pag tinanong, ang sagot ay politika lang yan kasi kandidato si Inday. Kalokohan yung depensang yun.